beloved Boss Mike Cervera. Pasado tanghali, ilang oras matapos ang kasagsagan ng bagyong Ulysses at kung kailan bumubungad na ang pinsalang dulot sa maraming lugar sa Metro Manila, nagsalita sa publiko ang Pangulo. It's not that I am at a distance from you. Kita nyo mga kababayan, hindi daw yan ibig sabihin dumidistansya sa sambayan ng Pilipino. Oy, Katibinag, oo, pakinggan mo to. Nakita mo yan yung mga baha noon, panahon ni Digong? Putang ina mo, hindi nyo pinatuloy sa Malacanang yung mga kababayan nating mga binaha noon. Kaya putang ina mo, sarilinin mo na lang yung utak mo. Kainin mo para baka sakaling tumubo uli. Bubo, putang inang yan si Katibinag, napakabobo, napakatanga, biruin ninyo, yan, panahon ni Digong, nasan ngayon yung sinasabi mo na atin ang Malacanang? 'Di ba? Si Digong ang nagpauso noon yung atin ang Malacanang. Ganon, 'di ba? Pauso ni Digong 'yun. Ngayon, tanong ko sa inyo, itong mga propaganda na naman netong grupo ni Duterte na pinangungunahan na naman netong dating Shobetra nung dating congressman din, mga kababayan. Pinatuloy ba ng Duterte yung taong bayan noon na mga naubos ang kabuhayan, dahil sa bagyong Ulysses noon? 'Di ba ngayon ang Pangulo gumagawa ng kaparaanan, lumalapit sa tao. Si Digong hindi lumalapit 'yon. Nagtatago lang 'yon. Baka bumibengbang ng pokpok doon na bigay nung kalbong vlogger. Di ba? Sa Malacanang habang binabagyo kayo, si Digong bumabayo ng pokpok na in-order sa kalbong vlogger. Di ba? Mga kababayan, hindi ho naiintindihan ng mga bobot tanga yan PJT. Thank you naman, Shoutout diyan sa atin, Croatia. Di ba? Ay nako, mga kababayan. Napakasimple lang unawain yan. Sige, tuloy. May distansya ako ngayon sa inyo. Gusto kong pumunta doon. Naks. Makipaglangoy nga sa inyo. Yan lang yung masasabi niya. Putang ina mo, Digong, hayop ka. Diyan ka na mamamatay sa kulungan sa mga ginawa mong katarantaduhan sa bansang ito. Hayop ka. Diyan ka na mamamatay. Diyan ka na aabutan ng labis-labis na karma. Ayan yung mga alagad mo ngayon, daldal ng daldal, bakit daw hindi daw pinapatuloy ni Pangulong Bongbong yung mga kababayan nating biktima ng baha at iba pang sakuna. Kahit pa ang Pangulo ay aligaga, hindi magkanda-ugaga sa pagtulong sa pagbibigay ng mga ayuda ng gobyerno sa mga nasalanta. Ultimo, mga bata ay binigyan ng mga stop toys na putang ina, ang hirap talagang, ewan ko kung paano nila naiisip yan, nakita pa na yung stop toys lang daw ang pinamimigay, pati pera, may pera pa pati mga marami, pagkain, mga kumot, towel, di ba? Pati ho mga gamot, mga kababayan, inaano nila. Pinupulaanan, pinipintasan, minamali, pinupuna. Pero etong kay Digong, putang ina nyo, nakita nyo yan? Nagkaroon ng sobra-sobra dyan sa Marikina, alam nyo yan. Marikina, Montalban, ibang panig ng Kamaynilaan, alam nyo yung nangyari nung panahon, nung bagyo na si Ulysses. Eto na ngayon, todo ang palusot, todo ang pambobola niya na naman sa taong bayan. Kita nyo mga kababayan ko, di ba? M. Cervera forever. Lahat kayo. Tingnan nyo. Ang problema
pinipigilan ako. Kasi raw, pag namatay ako, Ay, putang ina, nagdrama pa ang putang inang matanda. Nakita nyo mga kababayan kung paano ito mambola? Kung paano ito magmakaawa, kung paano magpaawa, kung paano bulahin yung mga bobot tanga. Nakita nyo? Mga kababayan, nung panahon na yan, itong panahon na ito, hindi naman sa pagmamalaki. Abay, isang dump truck yung itinulong namin dyan sa Marikina noon. Isang dump truck, alam na marami yan. Alam na marami yan. Pinintasan pa nga ng mga bobong mga DDS yun nun eh. O yung mga naniniwala kay FLM, kay Kulaong, o yung scammer, bobo nga paano? Siyempre, kayang-kayang paikutin ng mga scammer. Palatandaan na bobo ang isang vlogger kapag napapaikot. Beep beep. Buti naman si Macmac Pablo natauhan agad. Jake Magnus natauhan agad. Chris Ulo natauhan agad, Yung mga kasama nating mga FLM defender, bubusinahan natin sila. Alam nyo mga kababayan, yung mga napaniwala ni Norman Mangusin, yun ang mga mahina ulo. Biruin mo, mga kababayan ko, itsurang ganun, magpapakilalang Marcos. Magpapakilalang Marcos, mga kababayan. Tapos, paniniwalaan. Di ba? Pero yung totoong Marcos, ayaw nilang paniwalaan. Maraming ganyan. Karamihan yung mga bobong mga vlogger, yung mga driver sa Hong Kong. Bobo yung mga yun tuloy. isa lang ang presidente. Sabi ko, may vice president naman. Wala naman silang sinasagot. May vice president, alam mo, Digong, kung ang pag-uusapan vice president at ang tinutukoy mo si Leni Robredo, tang ina mo. Si Leni Robredo, walang confidential fund, zero. Yung anak mo ngayon, sandamakmak ang confidential fund mula ng mayor siya. Hayop ka. Babanat ka na naman kay Leni. Di po ba? Yun di ba? Naku. Yan ang sinasabi natin mga kababayan na putang ina tong mag-ama na ito. Parehas na parehas talaga. Iisang likaw ng bituka ng mag-ama na ito. Bangat talaga mga kababayan sa kapangyarihan. Sobrang kapangagan sa kapangyarihan ng mga putang inan to. Ayan Nagtitinginan lang sila. Tapos hindi ka putang ina hindi na nga makapagsalita. Noon pa yan, kinakarma na kahit hindi na makapagsalita halos sa tukuran na nga yan pagka nagsasalita sa entablado, di ba? Pero ayan, sige pa rin. Matakaw pa rin sa kapangyarihan ng putang ina. pwedeng mamatay nung panahon na ito. Dax, puta okay lang kung namatay ka noon, wala kaming pakialam sa'yo, hayop ka. Oo. Dapat nga, noon pa namatay ka ng hayop ka Malunod ka. Malulunod kaming lahat na ngayon nagtatrabaho. Gago, kahit na malunod kahit hindi, nilunod mo kami. Nilunod mo kami sa sandamakmak na utang. Nilunod mo kami sa dami ng problema. Nilunod mo kami sa kawalan. Hayop ka, Digong. Hindi raw porket hindi siya nagsasalita o nagpapakita agad wala siyang ginagawa. Nakita nyo? Hindi naman talaga nagpapakita lang kagad-agad yan kung ganyan lang ang ugali ni Pangulong Bongbong, yung katulad ni Digong noon, di nagwala na yung mga gonggong na nung panahon ni Digong tahimik ang mga putang ina. At ngayon ang Pangulo, napakasipag, hindi magkanda-ugaga sa pagtulong, binabatikos ng mga putang ina. Diba? Yan yung sinasabi natin. Malayo. Ano ang punto ko rito, Marites Musni, Bet de Jesus? Malayo ang nangyayari ng sistema ni Digong noon, ikukumpara nyo sa panahon ni Pangulong Bongbong ngayon. Dahil ang pagtulong ni Pangulong Bongbong ay hindi matutumbasan kailanman nung matandang si Digong. Hindi matutumbasan. Tama mali? Hindi niya matutumbasan yung ginagawa ngayon ni Pangulong Bongbong kung si Digong noon. Maliwanag
Si Digong noon, mga kababayan, walang ginawa kundi bumengbang lang sa Malacanang, lumalamas-lamas lang. Galing sa bugaw na kalbong vlogger. Oh, kita nyo? Kaya nga hindi na mga yan di ba? Makita sa ganitong klaseng pagkakataon na imbis makita mo yung presidente na ngayon ginagawa ngayon ni Pangulong Bongbong Marcos. Nakuha nyo, gets nyo. Naintindihan nyo? Yun yung ibig ko sabihin. Magkaiba ang presidente natin na si Pangulong Bongbong, ikukumpara nyo kay Digong na walang pakialam sa mga kababayan nating nasasalanta ng baha at mga kalamidad. Pero si Pangulong Bongbong naka-ready. Merong otomatiko na nagbabalot ng mga tulong, sari-sari, mga pagkain, mga hygiene kit, mga medicine kit, at mga damit. Si Digong nun, mga kababayan ko, nga walang naitutulong. Sabi ko nga sa inyo, 1 linggo nang mahigit na nakalubog ang Marikina noon, si Digong, ayon, kumakadyot pa rin sa Malacanang. Putang inang yan. Diba? Kaya malayong malayo. Kaya wag na kayong magtaka mga DDS kung bakit ayaw ko kay Digong. Kasi nakita ko yung ugali niya, yung kung paano siyang mamahala ng bansa. Wala talagang pagmamalasakit ang putang inang yan. Ay nako, ewan ko sa inyo. Kaya nga ako nagugulat bakit naniniwala pa yung mga putang inang mga DDS na yan Di ba? Putang ina, mga kababayan natin nahihirapan. Si Digong nandoon lang, kumakadyot ng kumakadyot. Di ba? Yan ang sinasabi ko sa inyo. Para ko siya sa plenaryo ng Virtual ASEAN Summit na ginaganap ngayon sa Vietnam. Ay, putang ina, tignan nyo. Dahilan pa yung Asian Summit na gagawin daw sa Vietnam, yun daw yung pinagkakabisihan niya. Paano naman yung mga kababayan na kailangan siya? Paano naman yung mga kababayan nating mga Pilipino na kailangan yung tulong niya? Buti na lang maraming mga katulad natin na pumupunta na tumutulong sa mga biktima ng mataas na baha sa Marikina. Mga kababayan ko, hayop na yan talaga. Buti na lang may UTW noon na mas marami pang naitulong kumpara sa gobyerno netong gonggong na ito na si Rodrigo Duterte. Totoo, mas marami pang naitulong yung grupo ng United Talino Warriors noon. Kasi noong panahon na yan, meron kaming UTW Cares. Eto, putang inang to, walang nagawa itong hayop na to, puro daldal lang ng daldal. Betchot sa Malacanang, bigay ng kalbong bugaw. Yaan. Kaya alam nyo, si Sara Duterte, sabi ko sa inyo, puro ngaw-ngaw lang din yan. Parehas ng ama niya. Our beloved Boss Mike Cervera.